Lumalakas mga kababayan ngayon yung panawagan galing sa ilang local officials at isang congressman para kay Inday Sara na mag-resign na po as DepEd Secretary. Magalit na naman na yan, Mr. Maravillas, yung mga minions ni Maudix. Sila yung nag-umpisa niya ng panawagan ng resignation. At yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang gusto nilang pag-resignin para iloklok si Inday. O ngayon, mga kababayan, si Inday ang gustong papagbitiwin, mga kababayan, ng ilang mga mayors at saka ng isang congressman as DepEd Secretary. Ito po yung laman ng mga balita ngayon. Sabi po ni Congressman Chua ng Manila, she cannot have the best of both worlds. Chua tells Sara Duterte to resign from Marcos cabinet. Tama po, mga kababayan. Kasi nga po, pag member ka ng cabinet, secretary ka, alter ego ka ng Pangulo. Many times, yun ang sinasabi natin sa mga previous videos natin, mga kababayan. Hindi po pwedeng yung other self, yun ang ibig sabihin ng alter ego. The other self of the president na nanawagan sa kanyang sarili na mag-resign na ako. Di ba? Mr. Maravillas naman niya. Hindi man baga sinabi ni Inday na mag-resign na yung presidente. Hindi nga siya nagsabi. Pero sa totoo lang, yun ang nasa loob niya. Bakit po? Pumunta siya po doon sa rally. Not only once, but twice. Rally ng mga grupo na nananawagan para sa ating Pangulo para mag-resign at siya yung iluklok. Tama pa? May kasabihan po tayo na actions speak louder than words. Yung mga actions niya po, nagpapakita she approves of the call for the President to resign. Nandun siya eh. Kaya nga galit po si First Lady Lisa Marcos. You cross the line niya. At may pangiti-ngiti pa, may pasil-pisil pa doon, mga kababayan. At iniwan pa man siya, mga kababayan, ng ating Pangulo bilang caretaker. Naglumarga po pa Germany at pa Prague, Czech Republic. Kaya nga po, sabi natin, nang magbiyahe yung ating Pangulong Bongbong Marcos papuntang Amerika for the Trilateral Summit, may nakabantay ng dalawang cabinet secretary kay Inday. Hindi na siya nag-iisa. O diba, mga kababayan? At saka yung mayor ng Iloilo, ganun din po yung panawagan. At saka yung mayor ng Bacolod. O yan po sila. Bacolod City Mayor Albi Benitez. Ito naman po si Mayor Jerry Treñas ng Iloilo. So, dumarami na po yung panawagan for Inday to resign kung may natitira pang hiya sa kanyang pagmumuka. Para niya, Mr. Maravillas, manhid na si Inday. Yan siguro yung yung instruction sa kanya ng kanyang tatay pag ganyang magre-resign. Sayang man yung madaling sabi, pagkapala na ng mukha lang. Hayaan mo niya na i-fire ka kung kayaan niya ng Pangulong Bongbong na sibaking ka. Ang tingin, mga kababayan, kasi kay President Bongbong Marcos ng mga Duterte, weak leader. Diba? Gustong kamutihin po ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng pamilya Duterte. Ngayon, nagsasalita na, mga kababayan, yung mga kakampi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito nga na siya ngayon. Sabi rito, Manila Representative Joel Chua urged Vice President Sara Duterte to stop pretending to be a full partner of President Ferdinand Marcos Jr. Ferdinand Marcos and resign as Education Secretary in the wake of her family's attack on the country's leader. Tama, mga kababayan.
Inday resign. Inday resign. Inday resign. Di ba, mga kababayan? Yun ang tama na dapat gawin ni Inday. Tigilan niya yung pagiging great pretender na siya ay sumusuporta pa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. The truth is po, hindi man siya sumusuporta na, mga kababayan. Nagsimula lang nang tanggalin po yung confidential fund. Doon nagwala, mga kababayan, yung mga Duterte. Hindi matanggap, mga kababayan, yung milyon-milyon, 650 million per year na confidential fund. Alam naman po ninyo ang intensyon. Naglagay nga po ng mga satellite offices agad si Inday nationwide. Di ba? So alam na yung plano. Nasarapan po yung mga Duterte. So sabi diyan sa balita, magpakita ka naman anya, sabi ni Congressman Chua. He urged Vice President Sara Duterte to show some decency and resign as Secretary of the Department of Education. Kung may natitira pa niya sa iyong decency, sa iyong pagkatao. Pag hindi niya pala Mr. Maravillas mag-resign si Inday, kapito ko pa siya. Talagang makapal ng muka. Makapal po. Mas malala pa kaya no kay Lenny. Ayun mismo yung description ni First Lady Lisa Marcos. Kahit na niya si Lenny, hindi nagawa ang ganon. O, di ba? Si Lenny noon, mga kababayan, nang matunugan niya, nawala ng tiwala sa kanya yung dating Pangulong Digong, inunahan na, imbis siya si Bakin, inunahan na niya kasi hindi in-invite na siya sa cabinet meeting. Hindi in-invite si Lenny, pero hindi man talaga seryoso po yung pag-appoint sa kanya as drug czar. Ang intention doon ni Maudigs, mga kababayan, pahiyain si Lenny talaga. O ngayon, hindi in-invite, natunugan, may spy din yata si Lenny. Ayun, biglang file ng resignation. Madaling sabi, may delikadesa pa, mga kababayan, si Lenny. Kaysa kay Inday, ito talaga po, pakapalan na ng muka, adobe. Imagine, pumunta ka doon sa rally na nananawagan para sa resignation ng presidente mo. Pagkatapos, nang bumalik yung ating Pangulo, sumalubong pa. At nang dumarga, mga kababayan, papuntang Amerika, naghatid pa siya. Ganon katindi. Kaya hindi na makatagal po sa pag-observe sa pagmamasid kay Inday, itong mga congressmen, itong isang congressman at saka dalawang mayor po, talagang nanawagan na, mag-resign ka na niya kung may natitira pang decency sa'yo. Tigilan mo na yung pag-pretend na you have that full support sa ating Pangulo. Great pretender ka niya. Sabi rito, nearly 2 years after assumption to the office of the Vice President, it is time for accountability for VP Sara Duterte and the Duterte family, sabi po ni Chua sa kanyang statement, Congressman. The Vice President should show some decency by resigning from her DepEd post at the very least, anya. Chua pointed out that Duterte's family has unleashed a barrage of insults and attacks directly to the President, and yet she does nothing and is still enjoying the perks of being part of the official family. Wala man lang anyang sinasabi at nag-enjoy siya ng mga perks bilang member of the cabinet. No comment po. No comment sa China, no comment sa mga personal attacks, panglalait ng kanyang buong family sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Saan kapulutin yan, mga kababayan? Kung hindi, napakakapal. Ano ang tawag po ninyo sa ganong uri ng tao?
Kaya hindi na po magatiis yung mga mayors and itong si Congressman Chua and other congressmen po, yung mga nasa Makabayan Block, yun na rin po yung panawagan. She should draw the line instead of pretending to be a full partner of the president. Dagdag mga kababayan ni Chua. The lawmaker also stressed that the president has been woefully silent on Chinese incursions in the West Philippine Sea. No comment po palagi. Chua said Duterte's catch-up Fridays at DepEd schools have been a waste of time with no real results to show. Wala man po kaginta-ginta yung mga programa po ni Inday sa DepEd. Ang naalala sa kanya po yung tambalos-los man lang at yung pagtantrums niya dahil sa pagtanggal sa kanya ng confidential funds pagdating po sa accomplishment sa DepEd. Wala po, other than yung pagtanggal niya, mga kababayan, ng mga visual aids na imbes makatulong, nakaperwisyo pa. Wala man po kasing experience sa edukasyon at hindi siya bagay dyan. Mga kababayan, sa ugali pa lang po at pananalita, sa pag-behave niya lang po, mga kababayan, magkakasira lang sa ating mga mag-aaral. Kasi masamang halimbawa, masamang halimbawa po si Inday. Bakit naman kasi niya Mr. Maravillas binigyan pa ng posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Tinitesting lang mga kababayan kung kaya ni Inday. Ngayon, wala po. Pero niya Mr. Maravillas laging top-notcher sa survey, sa performance yung DepEd. Naniwala kayo doon po, yung mga survey. Malamang ang nagpupundo po yung Beijing. O, di ba? Para binogin yung isipan ng mga mamamayang Filipino. Ganon po. Wala manan niya. Waste of time yung catch-up Fridays ni Inday. The learning deficits from the pandemic, Chua said, are worsened by the continuing resort to modules in online classes, which were ineffective during the pandemic and are still ineffective now. She cannot have the best of both worlds by being a fence-sitter while her family and their allies challenge the authority and mandate of President Ferdinand Marcos Jr. while having little to show for in terms of substantive results as the Department of Education where she is secretary, sabi po ni Chua. Tama, mga kababayan. Wala mang contribution po si Inday. And in fact, lagi pong nagsasalita, ang lagi naman pong gumagawa sa DepEd, yung kanyang mga assistant secretary, undersecretary, kahit nga po yung pag-defend man lang ng budget, yung mga pagpapaliwanag po kung bakit hiningi ang ganitong budget, laging tinuturo po yung ngayon ang magpapaliwanag niya. My undersecretary will explain that niya, Your Honor. Magkatapos gustong patakbuhin ng mga gonggong. Gustong itulak na maging Pangulo. Hindi nga po nag-attend ng mga vice presidential debates. Buti pa nga po si Leni Robredo, kahit katawa-tawa yung mga pinagsasabi, at least nag-try. Di ba, mga kababayan? Pag nakaupo po itong si Inday, may next Korikong tayo po. Korikong 2.0 po ito. So yan mga kababayan ang sabi ni Congressman Chua ng Manila. Ngayon, ito naman yung sinabi ni Mayor Jerry Triñas ng Iloilo. We empathize with the First Lady as she expresses her disappointment that the Vice President attends rallies where the President is criticized. It seems inappropriate for
a vice president who campaigned under the same party banner as the president to participate in such events and react with amusements to the attacks. Kitang-kita po yung pagbumuka ni Inday, nagsisilpi-silpi ganon. Doon sa mga participants po, mga members ni Kibuloy, na panawagan po, Marcos resign. Di ba? At yung tatay, gusto nang salakayin yung palasyo, nanggagatong sa Armed Forces, nanggagatong sa PNP. At may mga threat sa buhay ng ating Pangulo. Tinawag pang bangag, adik, lahat ng masasamang salita, pag-alipusta mga kababayan sa ating Pangulo, binitawan na. Pagkatapos si Inday, tahimik lang at nandun. So masisisi ninyo kung bakit gano'n na lang yung sakit na nararamdaman ni First Lady Lisa Marcos. So sabi po ni Trinas, moreover, as the Secretary of Education, she is a key member of the President's Cabinet. A certain level of solidarity is expected. There are unspoken rules and lines that should not be crossed. So sabi naman po ni Albi Benitez, Mayor ng Bacolod City, in light of recent events, it is crucial for all cabinet members to uphold the utmost support and unity. Secretary Sara's presence at events where the leadership is criticized has raised concerns. Adhering to the principle of delicadeza, it may be wise for her to consider stepping down to preserve the integrity and unity of the administration. So, yun po mga kababayan. Sabi ko sa inyo, palapit ng palapit po ang panahon na si Inday ay kailangan, kung hindi siya mag-resign, kailangan ng sibakin. And ang go signal ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa nagsasalita yung ating Pangulo. The fact na yung First Lady nagsalita, ang ibig sabihin nun, mga kababayan, may basbas na yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng mga sinabi sa interview ni First Lady Lisa Marcos. Doon pa lang sa inisnab, mga kababayan ni First Lady, si Inday, dapat sana kung may hiya si Inday, siya na lang nung nag-initiate na mag-resign. Inintay pa niya na magsalita talaga sa isang interview ni Kato Nying. Doon pa lang sana sa binigyan na siya ng kahati. As caretaker, dapat marunong si Inday magbasa ng mga actions ng ating Pangulong Bongbong Marcos nang ibig sabihin nun, wala na sa kanyang tiwala. Si Inday po, hindi ko maintindihan kung abnormal siya o talagang makapalang yung muka. So ito na ngayon, in-intensify na ng mga kakampi ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang pressure kay Inday. Direkta nang sinasabi ng mga kakampi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung may decency pang natitira sa'yo, may nahiya pang natitira sa'yo, stop pretending that you are still supporting the President. Mag-resign ka na. Yan ang klaradong mensahe po nito. In that resignation, Inday, siguradong pipirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung First Lady po, nagsalita na Asawa ng ating Pangulo. Ang asawa po, ang tawag niyan, kabiyak, di ba? Kabiyak. Yung dalawa, pinag-isa. The two become one flesh. Kung one flesh sila, kabiyak nga po in marriage. Nagsalita na yung kabiyak. One flesh sila ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin nun, hindi man sinaway ng ating Pangulo, approve niya yung pa-interview para mag-send ng strong message sa mga Duterte, lalo na kay Inday, you have now to decide. Time to resign as DepEd Secretary kasi hindi siya nakuha sa tingin. Hindi siya nakuha sa mga actions, previous actions, ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi na siya inappoint as sole caretaker po, hindi na iniwan sa kanya yung Palasyo Malacanang
as sole caretaker. May daw lawas na siyang tagabantay, kahati. Hindi pa magets ni Inday, nawala na sa kanyang tiwala yung ating Pangulo. Kapituko pa rin. So comes now mga kababayan, kailangan nang i-intensify ang pressure. Yan ang ibig sabihin po nito. Sabi sa post mga kababayan ni sinare niya yung post ni Sasawitz ni Melchor Vergara, and they defend the scam congressman who asked the armed forces to turn against the president. Ang sinare niya rito, the sheets are bashing Mayor Albi because he urges BP Sara to resign as DepEd Secretary, but they applaud Baste. Baste for demanding the resignation of PBBM. Ayan po, binabas ngayon ng mga DDS itong si Mayor Albi Benitez. Double standard po. Ganun ang mga pag-ugali ng mga DDS po. Pagkakampi nila, okay manawagan. Pag Duterte, okay manawagan for the resignation ng ating Pangulong Bongbong. Pero ang isang mayor, nakakampi ng ating Pangulong Bongbong, galit sila kasi nananawagan para mag-resign si Inday as Secretary ng Department of Education, hindi man as Vice President. Mas matindi nga sila kasi ang panawagan nila for the President to resign bilang Pangulo mismo. What if itong mga mayors manawagan hindi lang as DepEd Secretary kundi as Vice President? Baka maguramentado na sila. Diba? Pinapag-resign lang po as DepEd Secretary kasi hindi na siya consistent sa visions ng ating Pangulong Bongbong Marcos at hindi siya effective as DepEd Secretary. Hindi ba niya yun nakikita? Ngayon, biglang kumambyo yung DepEd sa pag-endorse po ng damit ng mga teachers na may kulay green at pula kasi binanatan po ni AC Party List Representative Franz Castro. Ano yan? Parang may kulay politika. Biglang kumambyo mga kababayan. Sino palpal ni Franz Castro? Pero tingnan ninyo, yung ating First Lady po, kahit ayaw tantanan ng mga critics, ang critics niya man lang po, yung mga DDS, konti man lang po sila, minority. Based sa survey po, ang mga supporters ng mga Duterte, pamilya niya, 20% na lang po. 31% sa mga Marcoses. So, malayo po. Pero sabi ni First Lady po, hindi sila gagamit ng kanilang power para gipitin yung kanyang mga critics. Okay lang yan. Sabi nga ng First Lady, bring it on Anya. Ayan President Ferdinand Marcos Jr. and his family will not use their influence to strike back against their detractors, as wielding power against their political enemies will not help in nation building. First Lady Lisa Araneta Marcos said in an interview. Doon pa to mga kababayan sa interview ni Katoning. Si Katoning ngayon ang pinagbababash ng mga DDS. Nadamay mga kababayan sa galit ng mga DDS. So sa interview ni Katoning, sabi ni Katoning, don't you think Anya there's a designed effort to attack the Marcoses? The First Lady said her family will not use their power to shut down the social media accounts of people who bash them. And naniniwala siya na mayroon na concerted efforts. Of course, yes, sabi niya. But despite the concerted efforts niya to bring them down, hindi nila gagamitin yung kanilang kapangyarihan para i-take down yung mga social media accounts ng mga nangbabasa kanila. Ganon mga kababayan, hindi tulad ni Kiko Pangilinan, nag-file ng kaso tapos pinatanggal
yung YouTube account ng isang ng isang vlogger po. So sabi po ni Lisa Marcos, ito na lang ha, if you're the President of the Philippines and I am the first lady, first ha, sa palagay mo, hindi ko kayang gawin yan. So, ibig niyang sabihin, kung gagawin nila, kaya nila. Presidente, yung kanyang asawa, siya yung first lady. So kaya niyang gamitin yung kanyang influence at kanyang kapangyarihan, mga kababayan, as the first lady. Kaya lang, hindi niya gagawin. Ayaw niyang gawin. She went on to say, let them do their thing. Sa palagay mo ba, hindi namin kayang gawin yan? So, kita ninyo, mga kababayan, may mabuting puso po sila. Kaya nilang gawin, pero ayaw nilang gawin. At sa kanya, abogado ako, di ba? Yung pag-file niya ng kaso is my life. Ano, sabi niya, I am a lawyer, right? Filing charges is my life. Will I take the bait? I'd rather not. It's a waste of time and of filing fees. No. It has to stop. It has to stop somewhere. Sabi niya, someone told Bong, why are you not standing up? Why don't you say something? You know what he said? It has to stop at some point. If you think about the past and other vindictiveness, did you ever hear my husband talk bad about anyone? It has to stop, sabi po ni Mrs. Lisa Marcos. She added, so let's take it to the logical conclusion. I get pissed, I will file a case, Bong will file a case, and then it's two factions again. What will happen to nation building? So ayaw niyang ma-sacrifice, mga kababayan, yung ating bansa, magkakawatak-watak uli. At sayang, mga kababayan, ng panahon para patulan ang ganito mga walang kakwenta-kwentang bagay. Tama po si Mrs. Lisa Marcos. Kaya sabi niya po, bring it on niya. Sige lang, tira kayo. Kaya lalong nanggagalaiti po yung mga bashers ng ating Pangulong Bongbong at saka ni Mrs. Lisa Marcos. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.